Bakit hindi dapat makialam sa politika ang tunay ng mga Kristiyano? Mas maunawaan po natin ang bagay na ito kung aalamin po natin paano ba nagsimula ang kasaysayan ng politika at pamamahala ng tao at ano ang nasasangkot sa pagiral nito. Magmula nang sumunod si Adan at si Eva sa utos ni Satanas na kainin nila ang ipinagbabawal ng Diyos na bunga ng kahoy sa Eden, iniwan nila ang pamamahala ng Diyos at bumaling sa pagsunod kay Satanas. At doon din po nagsimula ang pamamahala ng tao sa sarili nila. At dahil napasailalim sila sa sumpa bilang bunga ng paglabag ng batas ng Diyos, kailangan po nilang hanapin na hiwalay sa patnubay ng Diyos kung ano ang sa tingin nila ang makakabuti sa sarili nila at sa kanilang mga pamilya. Kaya nagsimula na po ang tao sa pag-ieksperimento na iba't ibang uri ng pamahalaan mula noon. Gumawa na sila ng sariling gobyerno na pinamamahalaan ng tinawag nilang hari at na maglaon, nagkaroon ng mga presidente, prime minister at iba pa. Kaya may mga gobyerno na tinatawag na kingdom o kaharian, republika, demokrasya, komunista at marami pa pong iba. Subalit ang totoo, mamahala man ng tao sa sarili nila, bunsod pa rin ito ng panunulsol ni Satanas sa tao na humiwalay mula sa pamamahala ng Diyos sa kanila. Kaya hindi po tayo magtataka kung bakit sinasabi ng unang Juan 5:19 na ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isa na masama. At ang isa na masama ay ang isa na nagsulsol sa tao na gumawa ng masama. Si Satanas na po ang namamahala sa buong sangkatauhan kasama na po ang mga politikal na kaayusan ng lahat ng mga pamahalaan nito. Opo, maniwala po kayo't sa hindi, yun po ang inamin mismo ni Satanas nang tuksohin niya si Jesus. Basahin po natin ang Lucas 4:5 at 6. Ito po ang sabi. Kaya dinala niya siya sa mataas na lugar at saglit niyang ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo. Pagkatapos, sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang otoridad sa lahat ng mga ito at ang kaluwalhatian ng mga ito dahil akin ang lahat ng kahariang ito at ibibigay ko ito kanino ko man gustuhin. Kaya yun po ang sinabi ni Satanas bilang pagtukso niya kay Jesus. Ibibigay daw niya kay Jesus ang lahat ng otoridad at kaluwalhatian ng mga pamahalaan sa buong daigdig. Kaya ano po ang inamin ni Satanas? Ang sabi niya, akin ang lahat ng ito. Kaya malinaw na sa kanya nga ang lahat ng mga gobyerno ng tao. Ang tanong, umalma po ba si Jesus sa sinabi ng Diablo tungkol sa pag-aangkin nito na siya ang nagmamay-ari ng mga gobyerno ng tao? Ang sagot, hindi. Dahil alam ni Jesus na siya nga talaga ang hindi nakikitang tagapamahala ng buong daigdig. At kung bakit napakagulo po ng political na sistema ng lahat ng pamahalaan ng tao, puno ng krimen at karahasan, dahil refleksyon po ang lahat ng ito sa personalidad ni Satanas. Sinabi po ni Jesus na ang Diablo ay mamamatay tao na mula sa pasimula. Kaya pansinin din na sinabi ni Satanas kay Jesus na ibibigay niya daw ang pamamahala sa mga gobyerno ng tao kahit sino ang gugustuhin niyang bigyan ng mga ito. At iniaalok niya nga ang otoridad na mamahala sa mga ito kay Jesus mismo. Pero malinaw kung babasahin natin ang konteksto, tinanggihan po ni Jesus ang alok ni Satanas. Bakit? Pansinin po ang kondisyon ni Satanas kay Jesus kung sakali mang tanggapin niya ang alok na mamahala sa lahat ng kaharian ng tao. Ituloy po natin ang pagbasa sa talatang 7. Ito po ang sabi ni Satanas kay Jesus. Kaya kung sasambahin mo ako ng kahit isang beses, magiging sa iyo ang lahat ng ito. Kaya napakalinaw po ng motibo ni Satanas kay Jesus. Gusto niya na sumamba si Jesus sa kanya. Kahit isang beses lang ang sabi niya. Para bang sinabi niya, sambahin mo ako ngayon lang. Pwede na yon. Pwede ka naman bumalik sa pagsamba kay Jehovah matapos ang minsanang pagsamba sa akin. Kaya pansinin po ito. Kung makikialam kaya si Jesus sa politika kahit minsan lang din, masasabi ba ang tinanggihan ni Jesus ang alok ni Satanas na sambahin siya? Ang totoo, magiging gaya lang po si Jesus kay Adan at Eva na minsan lang din naman kumain sa inalok ni Satanas na pagkain ng bawal na bunga. Ang masaklap pa, kung makikialam nga si Jesus sa politika, hindi niya lang magiging kaalyado si Satanas,
magiging mananamba rin siya ni Satanas at gaya ni Adan at Eva, iiwan niya rin ang kanyang ama at Diyos na si Jehovah. Naisip mo ba ang magiging kasiyahan ni Satanas kung ginawa nga ni Jesus ang bagay na iyon? Masasabing abot tenga po ang ngiti ni Satanas na makitang kahit ang nag-iisang haing pantubos na ipinadala ng Diyos sa lupa ay matagumpay niyang naitalikod mula sa Diyos, mula sa tunay na pagsamba. Kaya magiging wala pong silbi ang pagparito ni Jesus sa lupa kung natukso nga siya ni Satanas. At wala pong kaibahan ang kondisyon ni Satanas sa alok niyang makisangkot tayo sa politika kung gagawin natin kahit minsan lang, iiwan natin si Jehovah at si Satanas na ang magiging Diyos natin. Ang totoo, tinawag si Satanas sa ulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 4:4 bilang ang Diyos ng sistema ng daigdig. Opo, malinaw, si Satanas po ang Diyos na namamahala sa politikal na sistema ng daigdig. Very obvious po yan dahil sa kabuuan makikita natin ang buong sangkatauhan na baliw sa pakikisangkot sa politika kahit pa lantaran ng krimen at karahasan. Sa kabilang banda naman, tinanggihan ni Jesus ang alok ni Satanas na mamahala sa kanyang kaharian sa lupa at binigyan naman siya ng higit na mas malaking kapangyarihan ng Diyos kaysa iniaalok ni Satanas sa kanya. Ano po ang ibinigay ng Diyos? Ang otoridad na mamahala hindi lamang sa buong lupa, ang sabi ni Jesus mismo sa Mateo 28:18, ang lahat ng otoridad ay binigay na sa akin sa langit at sa lupa. Kaya malinaw, langit at lupa po ang pamahalaan ni Jesus ayon sa kanya mismo. Pero ang tanong, di ba si Satanas ang namamahala sa buong lupa? Paano magagawa ni Jesus ang pamamahala sa langit kasama na ang lupa? Para mas maunawaan po natin, basahin po natin ang Daniel 2:44. Ito po ang sabi. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi mawawasak kailanman. At ang kaharian ito ay hindi ibibigay sa ibang bayan. Dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng kahariang iyon at ito lang ang mananatili magpakailanman. Kaya yun po ang sabi. Malinaw po ang sabi ni Propeta Daniel na itinatag ng Diyos ang kanyang kaharian sa langit. Kailan daw po? Sinasabing sa panahon ng mga hari na ito. Na ibig sabihin habang naghahari o namamahala ang mga lider ng mga bansa sa buong daigdig, hindi nila namamalaya, itinatatag na ng Diyos ang kanyang kaharian sa langit at ayon sa hula ni Daniel, ang kahariang itinatag ng Diyos ay hindi kailanman mawawasak. Ano po ang gagawin nito? Ito po ang gagamitin ng Diyos upang puksain ang mga pamahalaan ng tao sa buong lupa. Kaya kung pag-iisipang mabuti, kung pupuksain pala ng pamahalaan ng Diyos ang lahat ng kaharian o pamamahalaan ng tao, siguradong may ipapalit nga siya. At kung bakit kailangan palitan, dahil alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa buong sangkatauhan. Pag napuksa na ni Jesus ang mga pamahalaan ng tao gaya ng inihula ni Daniel, siguradong mapapalitan ang krimen at karahasan ng kapayapaan at kasaganaan sa buong lupa. Mababasa po sa Awit 37:11, ang maaamo ang magmamayari ng lupa at mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan dahil sa lubos na kapayapaan. Kaya paano po nasasangkot ang tunay na mga Kristiyano sa bagay na ito? Ang sabi ni Jesus sa Juan 17:16, hindi sila dapat maging bahagi ng sanlibutan kung paano siya anya ay hindi bahagi ng sanlibutan. Kaya maunawaan po natin na hindi dapat makialam sa politikal na kaayusan ng mga pamahalaan ng tao ang kanyang mga tagasunod at maging siya mismo nung nasa lupa pa siya ay hindi rin siya nakibahagi sa politikal na sistema ng sanlibutan dahil ayon kay Jesus mismo, siya ang pinagkalooban ng Diyos ng otoridad upang mamahala sa kaharian na itinatag ng Diyos sa langit. Sa halip, iniutos niya sa kanyang mga tagasunod ayon sa Mateo 24:14 na dapat ipangaral nila ang mabuting balitang ito tungkol sa kaharian sa buong lupa para marinig ng lahat ng bansa at pagkatapos ang sabi niya ay darating ang wakas. Kaya yun po ang magiging papel ng tunay na mga Kristiyano. Sa halip na makisangkot sa politika, magiging campaign personnels po sila, hindi na mga politiko, kundi ni Jesus mismo.
Kung makikialam sila sa politika, masasabing hindi nila tinularan ang katapatan ni Jesus sa kaharian ng Diyos at sa dalisay na pagsamba na para kay Jehovah lamang.